this morning, ang atong Discipleship A to Z series, mga igsoon, naanata sa prayer, and duha ni siya ka hutong, mga kaigsoonan. Unya, kani siya atong itunga ni siya, atong gitunga kay pito ni siya ka points. Unya, atong gitunga siya, ang katungaan ni ugma nato isgutan. And this is very important kay usay matingala ta nganong wala may tubag sa akong mga prayers. Unya gitudloan na baya ta that God answers prayer. Pero nganong na-feel nato nga wala may niabot nga tubag. And one of the reason, mga kaigsonan, is because we are expecting yes always. No is also an answer, pero ang atong gi-expect is yes. Mao na nga dili nato makuan, dili nato mahibaw-an nga gitubag na di ayta. So ang atong hibaw-on karon, mga kaigsonan, nganong na-hindered man ang atong prayer? Nganong wala man siya na kuan gyud kanang naapruban sa Ginoo. Nganong wala man siya naapruban. So naay mga certain problems nga naa sa ato ang kinabuhi, mga igsoon, that we need to remove. Alright? Nga ma-remove ang ato ang mga problema nga mahimo siyang reason nganong ang atong prayers mura siya og wala lang. Okay? So the title of our message this morning is, what are some hindrances to answered prayer? What are some hindrances to answered prayer? Okay? So before we proceed to our pointers, let's all stand and let's pray. Heavenly Father, we are so thankful and grateful sa imuhang presence sa among kinabuhi. And we are praying, dear God, this morning that you teach us through the power of the Holy Spirit and through the wisdom nga imuhang allow nga mapartake namo, O God. Tuguti, Lord, nga kining among panagsimba karon, kaning lesson nga imong itudlo karon, mahimo ni siya nga lesson nga mo penetrate sa among kasing-kasing, that we may be able to use it. And that we may be able, dear God, to make sure that our prayers will reach your throne and we could receive your answer. Thank you so much, O God, for this opportunity that we could have learning sa imuha nga lesson. So we ask your guidance and protection sa mga disturbances. And I pray, dear God, that you help us through the Holy Spirit that we may be able to understand this, Lord, for your glory. Please use me, empower me to preach your word, O God, once again, for your glory once again, in Jesus' name. Amen. So doon ay mga hindrances na nag-ampo ta, pero nag-expect tag tubag, pero walay niabot nga tubag, tungod di ay kay wa gyud kaabot. Wala kaabot ang atong pag-ampo ngadto sa Ginoo. So, unsa maning mga butang nga pwedeng mubabag sa atong mga prayers? O pwedeng makapahimo sa Ginoo nga i-reject niya ang imong prayers, nga dili gyud makaabot sa trono sa Ginoo. Alright? Mura ba og kanang wala na aproban ang imong mga request sa Ginoo? So una sa tanan, mga igsoon, is the unconfessed sin. Kani mga sala nga atong gitaguan, kani mga sala nga atong gitipigan, kani mga sala nga atong pinangga, nga wa gyud nato gisgot ngadto sa Ginoo. Nothing is hid in the sight of the Lord. Everything is visible. Gitaguan nato sa atong kasing-kasing, but in the sight of the Lord, kita siya. So meaning to say, mga kaigsunan, kung dili na nimo i-confess ngadto sa Ginoo, meaning you are trying to hide it from the Lord. Unya nahimo na nun siyang hindrance sa imong prayer. Well, again, gisulti naman na daan sa Bible, gitudluan naman ta, that no one is perfect in this world. Usa ka adlaw sa itong kinabuhi, makahimo gyud tag mga desisyon nga di mao. Usa ka adlaw sa itong kinabuhi, makabuhat gyud ta og mga butang nga dili mao. And we are trying to hide that from the Lord. We cannot hide it.
Amen? That is why we need to confess our sins to God and, ask His guidance and blessing that you will be rescued and be helped in that kind of mistakes sa kinabuhi. And every sin that you've done, mga kaigsunan, is always for the bad or result is bad. Every time you commit something that is wrong, the ending is always bad. So the question now is, nganong tugutan pa man nato? So kining unconfessed sin, mura ni siya mga kaigsunan nga gikabiran ka nga walay makadungog nimo. Mura ni siya og kanang tabun ba? No? Nga gitabunan ka, gisud ka garapon, gitabunan ka, sa usaw ni magsulti, nagugat na kag-ayo, pero wa ka nadunggis Ginoo because na ay unconfessed sin. And we can find that, mga kaigsunan, in Psalm 66:18. In Psalm 66:18, mga kaigsunan, Ingos Bible, if I regard iniquity in my heart, o sa may tabo, the Lord will not hear me. Amen. So nag-ampo ka. Bisan kung sa pay posisyon nimo mga kaigsunan, bisan pa naghapa ka, gikopyan nimo si Christ, o nagluhod ka, o nya gadupa ka, gibutangan pa nimo munggos imong tuhod. No, nga imo gi pakapinan og sacrificing ba? It doesn't matter. Because there is an unconfessed sin in your heart, mga igsoon, that hinders your prayer when you pray. Muna, dingon sa Bible, igsoon, if I regard, di mo yun nato ni makuan, di mo nato ni ma-change. Amen? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, tuyoon gyud sa Ginoo nga di ka niya paminawon. Sige kag sulti pero wala na. Mura ba og kanang nag-istorya ka nya galingog-lingog lang ang imong giistoryahan. Amen? So we need to know that. Nga naman, naglingog-lingog imong giistoryahan, wag sikag padayog istorya. Are you listening? Wala, sayang kayo ang imong mga prayers. Spend time nimo nga nagampo ka o niya pagkahuman wala man day naminaw nimo di ay. In Isaiah 59, klaro kayo ni sa Bible, Isaiah 59. Unsa may nahitabo sa imong pagampo nga naa kay gitaguan ka sala sa imong kinabuhi. The Bible says, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. So for sure, when the Lord hears your prayer, help is coming. For sure, God is able to help you. For sure, God knows how to help you. For sure, God is able to help you. Pero nakong pangutana, what's wrong with your prayers? What's wrong with you when you pray? Di ara ang wrong. In verse number 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. And that is why in the book of Psalms, chapter 66, verse 18, nag-ingon ang Bible, that if I regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Why? Because the sin, that iniquity in your heart, mga igsoon, mao'y nagtago sa naong sa Ginoo, nga dili siya makadungog nimo. It hinders his ear. Dili siya makadungog. Mao na nga, nagsige ka og ampo sa Ginoo, walay audio, video ray naa. So sa dihang naay nagtan-aw ka og kanang kuanon kanang salida unya. Video ray naa, way audio, maminaw ka?
Mao na itsura nato when we pray and we have iniquity in our heart. Walay audio. Usahay among TV dito kay magtukar unya way audio. Ngano man tim-tim ray naminaw naka-earphone. Unya tanong mo something mga interesting kay kanang magtan-aw siya og kanang mga kanang giunsa ni pagbuhat kanang maingon ana bitaw. Pwede na audio. Di ba lain tanawon ba dili di ka ma-interest ingon ana di ka ganamo tan-aw. So muna nahitabo sa mga Kristohano that when we pray and we have seen, gitaguan na to sa atong kasing-kasing, o niya nag-ampo ta, video ray na walay audio. Di maminaw ang Ginoo. So, what shall we do with this one? Confess. Usahay atong pakigbatukan ang sala. No, don't fight against sin. You confess your sins and God will give you strength to get out of that sin. Usahay kita may mo fight. Muna atong i-fight unsa man situation. Usahay atong i-fight tao. Usahay atong i-fight atong kaugalingon. Nya unsa man ang mortify pastor? Mga kaigsunan, only God can kill it. But you should be willing to let go of that one. Ang pagpatay nga giingon sa Ginoo mga kaigsunan is to submit your sins unto the Lord. Muna giingon sa 1 John mga igsoon that confess your sins before God. Unya iya ka pa sa iloon bisag ang sala nimo sa una apilon sa Ginoo og hinglo. Wala ningon ang Ginoo na mortify the deeds of your flesh nga ikaw mo'y maningkamot nga wa nay di na ka magpatabang sa Ginoo. It is still God that can cleanse us. It is still God because only His blood can make us new again. Only through His blood. Muna, hindi na ta magpakahiro mga kaigsunan na ako lagi ning makontrol lagi ni, kani akong sala lagi, ako lagi ning mahunong lagi. Just give me time. No, you don't need time. You need God. You need God in order to let go of anything that holds you from being close to the Lord. Amen? Kaya nakapalayo man nimo. Mura bag, duol kay mo pero lagyo kay mo. Nga naman, wa mo nagdungog. Sige kag simba, pero wa mo nagdungog. Kaya two-way man ay mga igsoon. If you regard iniquity in your heart, you cannot hear the message of God. It hinders you also to understand the message of God. Nagtumo imo ra prayer na hindered? Hasta ang message of God will be hindered because your heart is not capable to accept the truth because your sin is the one resisting the truth to come in. Kay kumusod ang kamatuoran sa imo kasing-kasing, ang kanang sala, di na siya mahimutang mga kaigsunan. Mo na makita nimo igsoon kani mga tao nga nagkeep og sala sa ilang kasing-kasing unya dili nila i-confess ngadto sa Ginoo, di man pasabot matangtang na dayon namay sala usahay nga mura ba og kanang dugay kay mohawa ba. But don't hide it. Because it will hinder you also to understand the message of God. No? It doesn't matter you come to church, you listen, ang kuan ba, wa man kay nasabtan. So mo na inyo bantayan. Nana ba mo'y nasabtan? Inyo na bang na-aplikar ang inyo nasabtan? Kaya kung unsay nasabtan nimo, di nimo i-aplikar. Tabla ra, gawa na nimo nasabti. Kaya kung nasabtan na nimo, gi-apply na nimo. Because any messages that God will give you today, it should be for today. Amen? In preparation for the future. Kaya di man matudlo ang Ginoo mga kaigsunan nga kani para ni sa sunod tuig ninyo nga application ha. God will teach us, will guide us each day. Muna gingon, each step I take, my Savior goes before me.
He is teaching me along the way. Mo na kita mga Kristohanon, if there is disobedience in our heart, igsoon, kaning sala, mga igsoon, maglumpayat sa kalipay sa atong kasing-kasing. Nakadungog ta, pero dili nato i-apply. Nakadungog ta, pero wala nato gibutang sa atong kinabuhi. That is hindering our prayers and hindering the knowledge na atong gikinanglan. Alright? Number two nga to isgutan this morning, babag sa atong mga pagampo is selfish motives. Selfish motives. Nagampo ka selfishly. Nagampo ka para lang sa imong kaugalingon. Mabito na, gitrain ta si Ginoo sa pagampo, unsay unahon. No? After ka nag-adore sa Ginoo, adoration, after ka nag-thanksgiving, nag-confess sa Ginoo sa imong mga sala, after na anang mga basic, after na anang mga important things nga angay nimong sugdan sa imong pagampo, ang sunod dayon ana mga kaigsunan is, unsa man? Ampo sa uban. Pray for others, for all saints. Pray for your pastor. Pray for the authorities. Daghan kayo anang imong angay i-pray before mo reach dito sa imong kaugalingon. Napamagani tendency nga malimtan na nimo imong personal needs. But it is more good na mas malimtan nimo imong personal need because God will never forget your needs. He knows your needs. Amen? Pero gitagaan taniya og prayer, our weapon to fight against our problems. And that prayer, mga kaigsunan, gihatag sa Ginoo nato to pray for others more than praying for ourselves. Selfish motives. Dili mao nga motibo. In James 4:3. James 4:3, please. The Bible says, ye ask, and ye receive not, nga naman, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Di ba personal na kayo? Are you listening? Nag-ampo ka para sa imuhang kapritsyo. O nagipasabot sa Bible. Nag-ampo ka para sa pag-supply sa imuhang mga kabuang sa kinabuhi. And the Bible says, you did not receive because she asked amiss. Nag-ampo naman eh. Pero ang problema, you receive not, na ay problema. According to the Bible, because sipyat ka. That ye may consume it upon your lust. Wag yun, apil ang uban. Wala kay concern sa other people ba? Amen? So ay dyan nagkalinti mga kaigsunan that prayer is a privilege that we could help others. Mao na nga, dili gyud pwede nga mayong ka nga ganahan ta kumutabang pero lisod man itabang. Di dyan kakaampo. Siya ro. Unya wala kang kabantay ba? When you pray and you are so kanabitong earnest kay imong prayer, unya God saw your heart that your intention is sakto bitaw. Now, wala kay baw, ikaw di ito'y gamiton sa Ginoo. So sa may pasabot ana, God will bless you and you will become a blessing. Pero kato nagampo lang nga para lang na maampo nga naway tinguha ba nga kuan ganang dili sakto bitaw ang ilang mga pagampo. Di gyud kita ang Ginoo kamatuoran sa imong kasing-kasing, so di ka niya i-bless para mahimo kang panalangin ato imong gi-pray. Mabito na inindot kay ni, the more you pray for other people's needs, unya ang imong heart bitaw, ang imong intention is kanang kung gamiton ko nimo Lord, please, I am willing. Mo na mga tao nga effective ilang prayers, unya gi-bless sila sa Ginoo, mo na nagnindot ilang kinabuhi. Amen? Pero kato mga Kristohanon nga, nag-ampo naman lang. Dili pa sakto. Kung dili ka nang para sa kaugalingon lang, para sa kaugalingon kadautan,
Naliman ka anang klase nga prayer, ningon na Ginoo rejected. Rejected, ye ask amiss. Dili na mao, sayop ang imo mga pagampo. So, duha na. Nasayang ang prayers. Unconfessed sins. And selfish motives. Karon mangutan ako sa duha nga atong gisgutan. Nay nakitaan? Nabiktima na ba kanin duha? Atong punan, ikatulo. Ikatulo, failure to forgive others. Failure to forgive others. So kaning failure to forgive others, damay na ni katong praying for others. Kay imbis mo ampo ka sa imo kaaway, di ka kaybaw mo pasaylo, wala ka kaampo. Kaya kinahanglan prayers katumang mga nangatulimbang. More than katong mga nangalagad, kay ang blessing ato sure. Amen? Ang katong mga natulimbang, mo gito yung nanginahanglag, luhod nga pagampo yun. Para makabarog silang balik, o niya makapangalagad o balik sa Ginoo. More than katong mga gibless o ayos Ginoo kay nangalagad o insakto. Saktong motibo, sakto ang ilang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Amen. Tanawag, kanusa nangayo si Paul og pagampo. Nangayo siya pagampo kay nagatubang siya daghan kay problema, kay daghan kay mga suwail nga mga Kristohanon. Ang yang giampo nga para ang pulong sa Ginoo makalihok. Mo-flow siya smoothly. Para yung preaching mahimong bold nga di siya maapektuhan sa mga negative people. Ingana mga klase nga mga panahon nga nanginahanglag ampo. Amen. Labaw na gitong way pulong. Are you praying for your loved ones nga nag-crooked na? Are you praying for them? So when you pray for them, patay mahimo, forgive them. Usay makalagot, pero man tayo mahimo. Kaya naam sa tayo mga pagampo nga kinahanglan dili mababagan. Every one of us needs to pray. And every one of us, naagit tayo mga atubangon nga kinabuhi nga ingon ani mga kaigsunan nga nay makalagot sa atong kinabuhi, nay mga kuan ba, nay mga tao bitaw nga makapasipok sa atong utok. Naagita na, kita tanan naagita. We are not exempted mga kaigsunan. So, unsa may antidote, unsa may atong way out so that our prayers will not be hindered. Kay mo manay kalihukan sa yawa nga ang mga Kristohanon iyang tangtangan sa privilege to pray. Iyang tangtangan mga igsoon sa kanabitong ato ang katungod nga makigistorya sa Ginoo. Imagine na maka-ask kag help. Di ba kanang naay kanang mga atakon nimo kanang panlitan usa ka balay na kay dautan tinguha diya kanang mga dautan tao ba, di ba putlon day nila ang telephone wire, unsay reason para di ka panawag og pulis nya karon kay cellphone naman usa may putlon magda sila og device blocker para lang ma-block gyud ang kanang signal. Nay mga pamaagi to block. Munay buhaton si awa nato. Munay gipaningkamutan para di ta kapangayog tabang sa Ginoo. So mo na mga kaigsunan atong susihon ang atong kasing-kasing. Naman na present man na kana mga makalagot nga mga tao, present gyud na sa individual natong kinabuhi. Pero ang pangutana di ara, how did you respond to that kind of problem? Kay metabuan na, kung ikaw na ang nababagan, mao na, nababagan pug ka sa pagpaduol sa Ginoo. Kay di magkakabantay kinsay imuhang makalagutan sa kinabuhi. So kung nagpapildi ka, ikaw mo'y mawagtang sa kabubuton sa Ginoo. Are you following? So,
Ako, di na kumungutana, na ba mo'y tao nga nakalagutan sa kinabuhi ninyo? Di na kumungutana, kay of course, naagi na. Naagi na. So what shall we do? Forgive. Forgive. In Mark chapter 11, mga gini mga kaigsunan, wag ilain. Sorry, walay option. In Mark chapter 11, verse number 24 and verse number 25, English Bible, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Praise the Lord, mga kaigsunan. Nindot kayo ang sulti sa Ginoo, basta nagtuo ka. Whatever, imong pagayon sa Ginoo, whatsoever ye desire, when ye pray, power ning prayer. Unya gipangayo ra sa Ginoo, believe that ye may receive them, and ye shall have them. So, nindot na kayo. Pero naa may requirement. In verse number 25, and when ye stand praying, forgive. Ihatag sa Ginoo. Pero what will happen when your heart is bitter to other people? Bitter to someone? Dili mahatag sa imo ha. If ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Now, diara pangutana, sure ka ba? Kung dili jud ka mo pasaylo ba? Sure ba ka nga ikaw wala nakasala? Sure ba ka? So if you're not sure, mga kaigsunan, learn how to forgive. Because if you are not a forgiving person, ingon ang Bible, neither your Father will forgive your trespasses. And what will happen kung ang imong mga sala di mapasaylo, so nagpabilin diha sa imong kasing-kasing? O sa may mahitabo, mga kaigsunan, your prayers are hindered. Forgive. Kay otro puntang masinaypanon. Otro puntang na mga problema sa Ginoo. Otro puntang nanginahanglan og pasaylo. Mabito na kaning tao nga di gyud ka pasaylo. Wa gyud na kasabot kung kinsa siya. Mo na mga klaseng tao, mga kaigsunan nga mura ba og kanang di masipyat. Kanang di ka mao mo pasaylo. Unya may kano sa ay sa ko pugsaron kay di pa panahon sa ting pasaylo ron. Unsa man na sweldo? Nga naa gyud date? Kano sa man nga ihatag ang forgiveness? Kano siya ihatag? Namo gyud siya appropriate time to give forgiveness. When is the appropriate time? When? When it is asked. That's one. Sa dihang gipangayo ang forgiveness, give it. Kung nananangay pasaylo ba? Sorry na. De! Sorry na lagi. De! Lagi. Di ka forgiving. Mao na'y panahon nga ihatag. Kano sa ba? Before you pray. Kay basig wa pa nangay pasaylo ba? You need to let go. Bisag wa pa ka pangayoy pasaylo kay kasagaran ba yan? Mga pangitabo nga wa gyud kay baw siya nakasa siya nimo. Di ba? Galakaw-lakaw ka niya, nag-andam na itong sundan kay nakasa di ay ka, yawa kay baw, nakasa ka. May na itong naaan ka nakasa. Kay wa kay problema nga ito sa Ginoo. Pero kanang tinuod yung ka nakasa, ba niya, wa ka kay baw, nakasa ka. Ano kay baw ra, ang imong nasadan. Yawa ka kapangay pa sa ilo. Are you listening? Na mga inguna na instances, mga igsoon,
So, wa man nangayag pasaylo. Ya, ikaw man ang muampo. Maguwat ka mga isang pasaylo. Di ka kampo. So, before you pray, forgive. So, how to forgive? Kaya ang kanang forgiveness, di man na mahimong kanang legitimate, di man na siya maingon nga, abi kay ni pasaylo na ka sa imo kasing-kasing, okay na. Na may rules kanang ikaw may muhatag na sa pasaylo pero wa pa niya gipangayo, imo siya ingnon. Di ba? Nagtudlo si Christ nga when you offer, before you offer something to the Lord, ibutang sa na, duula sa ato ang kanang kasilo nimo, settle. Ikaw may need to pray. So you go to the person nga nakasa nimo, then talk about it. Ay, siya gawaya. Asa mas lisod, anak? Kanang pangayoon ang pasaylo? O kanang ikay mo dool niya, mayong ka nga, kay baw ka na sakitan, biya ko nimo. Kay baw ka nakasa, biya ka na ako. No? O ba? Sumi ako sa mo. Ano yung ganun? Jadi mo angkon. Saan mo na? Angkunan na lang. Kaya waman ko nangaway ni mo. Ako lang kagiingnan ba? Because I need to pray. Kung di ta ma-settle, it will hinder my prayers. Amen? Kung ingon-ana pa lang ang mga Kristohanon, kung abiders ta ba? Abiders ta sa pulong sa Ginoo. Abiders ta sa iyang kabubuton. Hapsay ang kinabuhi. Di man nato malikayan ang yawa, maningkamot man na siya, masipyat ka. Di na nato malikayan mga kaigsunan. Maningkamot ang yawa, makasa ka, makapasakit ka. Maningkamot ang yawa, nga maglagot ka. But if we believers are united to fight against it in a biblical way, ang yawa, yun, mamroblema, yun siya. It is us who allow the devil to destroy us. Learn how to forgive. That is one thing, mga igsoon, nga ang yawa, magproblema siya. Amen? So learn how to forgive. Kaya pag di ka mapinasayloon, sayang ang verse 24. Di magka, whatsoever things, imo pangayoon, kung mobilib ka, ihatag sa Ginoo, madawat nimo. Pero di ang problema, wa man ka nag-forgive. Amen? Unya, nindot ka ng forgive and forget. Ay, nagisguti. Gipasaylo na nimo siya last month, niya pagkahuman karon imo gisgutan. Giapil nimo sa iyang bagong sayop. Ayaw na. When you forgive, it's done. Amen? So, mo ang kanang rules nga giingon sa Bible. Point number 4. Ang ikaupat nga ito isgutan this morning, and this would be the last point nga itong isgutan, ugma na sad ang sumpay ani. Poor relationship in marriage, hindrance sa pagampo. Poor relationship in marriage. Maminaw mo, oy, mga minyo. Kanang inyuhang panagbingkil sa imong kapikas, babag na sa pagampo. O niya, ang key gyud ani gyud is the husband. Ang husband gyud may key ani. O niya, kamo mga wife, para dili mahindered sa inyong prayer, balikin ninyo ang verse 1, ay ang point number 1. O niya, baliki pod ang point number 3. Para dili mahindered ang inyong prayer. Okay? In 1 Peter chapter 3 verse number 7. 1 Peter chapter 3 verse number 7. Ingon sa Bible mga kaigsunan, likewise ye husbands. Si husband gyud mo'y gisure sa Ginoong tudluan.
Dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Gingon na daan mga kaigsuonan sa Luke 18:1 that men ought always to pray and not to faint. Ang men dapat mag-pray, ang men dapat dili maghunong og pag-ampo mga kaigsuonan. Unya, sayang kaayo, wala kay hunong sa pag-ampo, but your prayers is hindered. Nga naman, because dili nindot imong relasyon sa imong asawa. Poor relationship with your wife. Muna ningon sa Bible, mga igsoon, husband, paminaw. Ang sekreto para nindot ang relasyon nimo sa imong asawa o sa imong panimalay, dwell according to knowledge. Dwell with them according to the Word of God. Amen? So dapat ang imong balaod sa balay is what the Bible says. Muna pagambana, layo sa pulong sa Ginoo. Unsay may tabo? Unsay may tabo? Kadaot sa panimalay. Kadaot sa panimalay. Unya kanira bang naanay kadaot sa panimalay? Unsay may tabo? Unsay may tabo? Daghan kay damage. Daghan kayong damage. Unya, kasagaran na ba mahimong collateral damage are the children. Luoy kayo ang mga bana nga wala sa pulong sa Ginoo. Kay dili nila ma-relate kung unsay gusto sa Ginoo para sa panimalay. Unya, pag dili na nimo nasunod ang kabubuton sa Ginoo, ang sunod nga mahitabo, dili nakaka-honor sa imong wife. Dili na nimo makonsider nga imong wife is the weaker vessel. Meaning, sa labtunon, dali ra ma-discourage, dali ra kanang maluya, mao na ang mga wife. Pero ang problema kay ang mga husband karon kay mura mag-king nga kanang mura magtinuod nga king nga dato kayo. Nga ihanok na lang tanang load ngadto sa ilang wife. Mabisa na lang kanang mo kuha kag trabaho sa panimalay, dili na nimo buhaton. Kay nagtuo ka nga ang imong sweldo enough mag-hire og helper. Muna kay abi kay nagtrabaho ka, gikapoy ka, gihanok nimo tanan sa imong asawa. Unya wa ka kay baw nga ang imong sweldo dili enough. Nagkabuang pag-budget ang imong asawa, nagamit pa iya kusog taman sa ginawa. Asa naman ang weaker vessel? But if the husband is dwelling according to knowledge, makakita siya sa need sa iyang wife, agoy bugat na nida, ako'y buhat ani. Ako'y buhat ani para mugaan ang iyang load. Tabangan nimo, husband. Amen? Pero ang imong wife, dili mag-amen, ayaw lang. Kaya di man siya ganahan. Pero ni amen ang imong wife niya, amen. Ninginahanglan yun na siya og support. Di ba no? Kapoy anang manglaba, kapoy anang manlimpyog balay, kapoy anang magluto. Maupay manghugas, maupay maghugas og kaldero. Maupay mamlansa, maupay manilhig, magmap. Lalimad ka na. O nya, maupay mo atiman sa mga bata kay module naman. Unya mga bana, abi murag kinsa ba kay abig nagtrabaho? Murag pilay sweldo? Not dwelling according to knowledge. Na pinakasad yun mga kaigsunan kung ang bana way trabaho. Unya, maupay magpabugat, wag yung knowledge. Ipapriso na, oy. Violence against women and children.
Bawsi! Ayog bawsi og bati nga binuhatan, pero nanay kaso, vowsy. O gyapon no, vowsy man. Unya bawal man natong kiha. Ikiha nga sa Ginoo. Adto isang at sa Ginoo ang imuhang kaso, vowsy. Kita mga bana, kita may gitudloan sa Ginoo ani. Kita mo'y maningkamot. Amen. Nga ang atong panimalay nagdwell according to knowledge. Para kita makita nato mga kaigsunan that we are the stronger or the strongest person in the family and our wife is the weaker. Mo na nga aton matrain ang mga anak, labi na imo anak lalaki, matrain nga i-take care ang babay. Dili pabugatan. Because weaker man na sila. Masulbad na if we have the knowledge of the Bible. Wife is the weaker vessel. Unya, parihas rata nga heir of the grace of life. So nganong ato man silang pabugatan nga kanang mga babay, parihas man sana nato nga heir. Di man kay labaw ta, according to the Bible, as being heirs together of the grace of life. I-consider na nato. Kaya nga naman, kita mo'y maalkansi, kaya ang atong prayers mababagan. Amen, husbands? Muna tanan buhaton, mga men, tanan buhaton na to. Now, here's the good thing, ano yung atong simbahan? We are guided, not only biblical, but also how to apply. We are guided. Maningkamot ta, kita mo'y maningkamot kung unsaon na to enable sa atong family that the needs will be provided. We know that it is God who will provide everything. Pero kita baya ang gihimong representative sa Ginoo na ang kanang provision mahimo siyang real. Mo nang gipasa sa ato diri gihatag sa mga men, sa mga husband ang responsibility sa balay to provide. Mo kita dapat may kamao mangita og kapangitaan. Mo sa atong pagpangita, careful ta nga di mababagan ang atong responsibility sa simbahan. Amen. Una, you need to learn how to labor wisely. Wisely good. Ayaw pagkuan, ayaw papildi sa yawa. Kaya kaning yawa, wise pud kay na siya. Now, pasalamat ta, nga na'y wisdom, pwede na ito mapangayo sa Ginoo. Unya, mapangayo na nato ang wisdom according to what the Bible says. Dili nato makuha sa Bible ang wisdom. Muna, let's dwell according to knowledge. Let's study the Bible, learn the Bible. Unya, let the Bible be the rule sa imong balay. Way masaag. Way masaag. Amen? Unya, ayog tanawan ng mga babay nga sila helper na to. No? Mabito ni luoy kayo ni mga babay nga magpa-helper. Wicker gud na niya mo'y amot nga naman mga babay man kasigaran magpa-maid. Bugat ang trabaho sa balay. Bugat kang trabaho sa balay. Unya ka na trabaho sa balay, dili lang kay bugat. Di mahuman. Yan ay mga kuan, ay mga anak nga abi ka nang limpyo sila karon, abi nila para sa usa ka tuig na. Nga kanang limpyo kada adlaw man na. Mao na pag ang imong balay dili nimo limpyuhan kada adlaw, ang kanang mga abog mangadto na dito sa suok-suok. Unya mao na mag-cause sa kanabitong
atmosphere sud sa balay nga dili na nindot ginhawaon ang hangin. Mo na hinungdan nga daghan ng mga cockroaches, ants, kanang dili magkuan. So ana siya kalisod ang trabaho sa bay. Ihanok tanan sa babay. Uy, paminaw mo mga babae. Kamu may naadiri. Ayaw gihanok sa mga babae. Okay? So prayers is very important mga kaigsunan, but the devil is trying hard to prevent it nga ma-enjoy nato. So atong i-learn mga igsoon kaning mga naisgutan nato nga mga hindrances. Unsay number 1? Unconfessed sin. Sala nga wala na pangayuhag pasaylo. Unconfessed. Number 2, selfish motive. Ang motibo, di maayo. Para ikadaot sa imong lawas. Para ikadaot sa imong pamilya. Alright? Para ikadaot sa ubang tao. And number 3, failure to forgive. Gahi kay kasing-kasing, di jud ka mo pasaylo yun. Murag wala pasaylo apon sa Ginoo ba? No, we are all products of forgiveness. We need to know and learn how to forgive others also. Bugat man, it's true. Hindi ka nag-iisa. Pero mga kaigsunan, ang Bible, wag yun na usab. Wag yun na usab. Nagpabilin yun siya, nga babag lagi na, if you have an unforgiving heart. Number 4, poor relationship in marriage. So asa mo ana nga punto naigo. Asa mo na nga punto na biktima. So imagine na inyong mga prayers. Asa na dapit. So do you still want to pray? Amen. Then deal with this. Deal with this. Unya, ang ato rin yung manlalaban ani is God. Ang sala, ato na i-confess sa Ginoo. Ang motive, ang Ginoo may mong kadil anak because He is looking at the heart. Naman dito ang motive makita. Kaning failure to forgive, mga kaigsunan, ang Ginoo rin yung makapastrengthen nimo. Nga makapasaylo ka, kay lisod na. Lisod ka ayon mo pasaylo tao eh. Kung kita lang, pagkalisura kay inig mga nagpasaylo, pahinumduman man na kasakit. Kabantay mo, sa diyang nay mga pasaylo ba, ang pain dayon mo imuhang mahinumduman, kaysa may nagbutang anak. Ang yawa nga di ka ganahan, di siya ganahan magpasaylo ka. Muna pahiluman na siya. Nanay nangay pasaylo, alisik sa ba niya? Ano ang yawa? May buong na nangaypasaylo, ano ka? Di na ni si hung-hung na ko, nga di ka pasayloon. Badlo nga ang yawa. Kaya siya may ganahan, nga di ka mo pasaylo. Relationship in marriage. Kaysa may makapalig-on na. According to atong gibasa, is the Word of God. So kanitanan, only God can help us. Amen. Only God can help us. Mao ni ang mga problema nga gibutang sa yawa to hinder our prayers, but let's not allow the devil to stop us. Amen. Tomorrow, the next lesson na to tomorrow, the continuation, and this is prayer number 9. What are some hindrances to answered prayer part 2? Okay, so naapay remaining 3 nga itong isgutan tomorrow. Napay tulo. So I hope nga napunan ang atong knowledge about prayer. Hello? I hope nga napunan natong knowledge about prayer para mas ganahan na ta mo ampo. No? Mas nindot na ang atong pagampo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you for teaching us, O God, about prayer, mga hindrances nga pwedeng ibutang sa yawa sa among kinabuhi para mababagan ang pagampo.
To pray is very important, O God, because ikaw gyud naghatag ani so that we could communicate with you unsay mga panginahanglan namo sa among pagpangalagad nimo. Ug kani mababagan maglisod mi sa among pagpangalagad, Lord. So we thank you for teaching us and help us that we could apply this sa among kinabuhi. Tabangi mi, Lord, nga dili mi mapildi sa yawa, kundi siya ang among mapildi sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa matag usa karon nga nakadungog ni ini ug sa makadungog pa after nga ma-post na sa social media. Nag-ampo ko, Lord, nga ikaw imong gamiton ang mensahe nga mahimong panalangin sa kadaghanan. Salamat kay Lord once again, and we give you all the glory and the honor of this victory in Jesus' name. Amen.